How's your new job, Arthur? Na-miss mo bang maghalo ng semento? Nakangising tanong kay Arthur ng pinsang si Alex. Nasa opisina siya ng pinsan ng tanghaling yon. Doon siya dumiretso pagkatapos niyang mananghalian. You know I don't mind doing labor work, Alex. Sagot ni Arthur sa pinsan pagkatapos ililis ang mahabang manggas ng suot na kamiseta. Isang civil engineer si Arthur. Vice President for Engineering siya sa construction company na pag-aari ng kanyang ama. Subalit dahil sa isang business deal na bigo niyang naisara, pansamantala siyang inalis ng ama sa posisyon niya sa kumpanya at pinagtrabaho bilang construction worker. Tulad niya, isang civil engineer si Alex. Head engineer ito sa kumpanya nila. Gaano katagal ka daw magtatrabaho bilang construction worker, Arthur? 1 buwan. Sagot niya sa pinsan. Sa kasalukuyan ay 2 linggo na siya nagtatrabaho bilang construction worker. Bali wala kay Arthur ang ginawa ng ama. Sa kabila kasi ng estado nila sa buhay, ay hindi siya pinalaki ng mga magulang sa luho. Kahit na nag-iisang anak si Arthur, bata pa lang siya ay sanay na siyang paghirapan ang mga bagay sa paligid niya. Sa katunayan, bago siya maging vice president ng kumpanya nila, ay nagdaan siya sa pinakamababang posisyon. Ayon kasi sa kanyang ama, importante na maranasan niya ang trabaho ng mga pangkaraniwang manggagawa upang balang araw ay maging effective na leader siya ng kumpanya. Ang mabuti pa, sumama ka sa akin mamayang gabi para makapag-relax ka. Jake invited me to his newly opened bar. Ani Alex, ang tinutukoy nito ay ang isa sa mga kaibigan nila. Isang sikat na modelo ang lalaki. Nah, I'd rather rest for tonight. Tanggi niya. Come on, Arthur. Sabi ni Jake, nag-imbita siya ng mga co-models niya. Maraming magagandang model na kaibigan si Jake. Siguradong mag-enjoy tayo dun. You know I already have a fiancé, Alex. Malapit na akong ikasal. Ipinagkasundo si Arthur ng kanyang ama sa anak ng kaibigan nitong businessman na si Lorenzo Caliego. Hindi tinutulan ni Arthur ang nais ng ama dahil para sa kanya, ang pagkakasal ay para lang isang business transaction. Ayon sa kanyang ama, sa susunod na buwan ay magaganap ang engagement party nila ni Isabella Caliego, ang babaeng ipinagkasundo nito sa kanya. At bago matapos ang taon, magaganap ang kasal nila. The more reason na kailangan mo magpakasaya ngayon, Arthur. Dahil kapag ikinasal ka na, hindi ka na makakatikim ng ibang putahe. Pumapalatak ng wika ng pinsan. Stop talking about women as if they're food. And stop convincing me to go with you later. I'm not really interested. Naiiling na sagot niya sa pinsan. Palikero ang pinsan niyang si Alex. Buwan-buwan ay iba-iba ang babaeng kasama nito. Yun ang malaking pinagkaiba nila. Wala kasing masyadong interes si Arthur sa mga babae. Para sa kanya ay mas importante ang trabaho sa kahit na sinong babae. Sa edad niyang 29, wala pang babaeng nakakuha ng buong interes niya. Kaya hindi siya naniniwala sa pag-ibig o kung totoo man ang bagay na yon, hindi yun para sa taong tulad niya. I'm just concerned, Arthur. Hindi mo pa personal na nakikita yung fiancé mo, di ba? Paano kung pangit pala yun? E di habang buhay kang magdudusa. Kaya dapat sulitin mo na ang bachelor life mo. I've already seen my fiancé. She's pretty. Talaga? Akala ko ba nasa abroad pa siya? Dad showed me her picture. Hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong makaharap ang fiancé dahil nasa Amerika ito. Doon ito nag-aral ng kolehiyo at masteral. Ayon sa ama ni Isabella, sa susunod na buwan ang uwi ng dalaga mula sa Amerika. At pagdating nga nito ay magaganap ang engagement party nila. Really? What does she look like? Mukha bang model? Kuryosong tanong ng pinsan. She's petite and she looks young. Sagot ni Arthur. Sa graduation picture ng babae na pinakita sa kanya ng ama, ay agad niyang napagtanto na hindi ito katangkaran. What do you think? Type mo bang fiancé mo? Nakibit-balikat siya. She's okay. Kahit naman hindi ko siya gusto, magpapakasal pa rin ako sa kanya. Maganda ang fiancé ni Arthur, walang duda roon. Subalit tulad ng naunang sinabi niya, wala pang babaeng nakakuha ng buong interes niya. Sumulyap si Arthur sa suot na relo. Anyway, lunch break is over. Babalik na ako sa trabaho. Tumayo siya mula sa sofa at tinungo ang pinto ng opisina ng pinsan. Pumalatak si Alex. Pambihira, Arthur. 5 minuto pa bago mag-alauna. 5 minuto ang mauubos ko pabalik sa site. Sagot niya sa pinsan. Bahagya niyang itinaas ang kamay bago tuluyang lumabas ng opisina nito. Samantala,
Nang hapong yun ay sakay si Isabela ng taxi patungo sa opisina ng kanyang ama sa Makati. Hindi siya nagpahatid sa driver nila dahil ayaw niyang malaman ng ina ang plano niyang pagsugod sa opisina ng ama. 2 araw pa lang ang nakalilipas mula nang makauwi si Isabela ng Pilipinas. 6 na taon siya sa Amerika dahil doon siya nag-aral ng kolehiyo. Dapat ay sa susunod na buwan pa ang uwi niya. Subalit napaaga yon dahil mabilis na naiproseso ang mga dokumento niya sa universidad na pinagtapusan. Nang araw na yon, habang nanananghalian siya kasama ang ina, ay nalaman niya mula rito na ipinagkasundo siya ng ama sa anak ng isa sa mga business partner nito. Labis na ikinabigla niya ang sinabi ng ina. Hindi siya makapaniwala na habang nasa abroad siya ay pinagpaplanuhan na ng ama ang kasal niya. Hindi na niya mahintay na makauwi ang ama mula sa trabaho, kaya nagpa siya siyang puntahan na ito sa opisina. Manang, bakit kaminto? Tanong ni Isabela sa driver ng taxi na sinasakyan. Bumaling sa kanya ang driver. Naku ma'am, pasensya na. Biglang nasira ang sasakyan ko. Hindi na kita maihahatid sa destinasyon mo. Napaawang ang mga labi niya sa sinabi ng matanda. Subalit sa huli ay wala siyang nagawa kundi tumango na lang dito. Malapit naman na dito yung Gallego Building. Pwede mo nang lakarin yun ma'am. Wika ng matanda. Manang, pasensya na. $1 pa ang pera ko dito. Dinatanggap niyo ba to? Tanong niya nang mapagtantong $1 lang ang cash sa wallet niya. Nakalimutan niyang magpapalit sa money changer. Okay lang ma'am, kahit wag ka na magbayad. Hindi naman kita naihatid sa pupuntahan mo eh. Anito. It's okay, Manong. Inabutan niya ito ng sobra sa sinabi nitong bayad. Matapos magpasalamat ng driver ay bumaba siya ng sasakyan at nagsimulang maglakad sa kahabaan ng business district ng Makati. Kulang 1 minuto na siyang naglalakad nang mapagtanto niya na hindi na siya pamilyar sa lugar. Ang dami ng mga bagong gusali ang naitayo roon mula noong huling magpunta siya roon, 6 na taon na ang nakalipas. Natatanaw na ni Isabela ang tuktok ng Gallego Building, subalit pakiramdam niya ay malayo pa rin siya roon. Sandali siyang huminto para sana i-check ang map direction sa cellphone niya. Subalit napagtanto niyang wala siyang internet dahil hindi pa siya nagpapalit ng local SIM card. Sa huli ay nagpa siyang lumapit sa isang food stall na nagtitinda ng mga street food at merienda. Excuse me ate, pwede pong magtanong? Tanong niya sa may edad na tindera. Ano yun miss? Alam niyo po ba kung paano pumunta sa Gallego Tower? Ay nako miss, pasensya na. Hindi ako pamilyar sa pangalan ng mga building dito eh. Sa iba ka na lang magtanong. Ganoon po ba? Sige po, salamat. Ay teka, ito si Pogi, baka alam niya. Anang tindera na lumagpas ang tingin sa kanya. Art, alam mo daw ba kung paano pumunta ng Gallego Tower? Bumaling si Isabela sa bagong dating. Sumalubong sa kanya ang isang lalaki. Naiintindihan niya kung bakit Pogi ang tawag dito ng tindera. Matangkad kasi ito at gwapo. Oo, sa kabila ng suot nitong kamiseta at kupas na pantalong maong, ay hindi makaila na may itsura ito. Gallego Tower? Gagad ng lalaki. Hindi lang gwapo, ang ganda din ng boses. Wika ni Isabela sa sarili. Ngumiti siya. Yes, Gallego Tower. Alam mo kung paano pumunta doon? Hindi na kasi ako masyadong pamilyar dito sa area. Natigilan siya sa pagsasalita nang mapansin na nakatitig sa kanya ang lalaki. Excuse me, mister. Okay ka lang? Napakurap ang kaharap bago tumikim. Yes, I'm okay. Ngumiti siya rito. So, alam mo ba kung paano pumunta sa Gallego Tower? Oo, dumiretso ka lang ng lakad. Pagdating mo ng Salcedo, lumiko ka sa kaliwa. Diretsuhin mo lang ang kalye na yun hanggang sa makarating ka sa Gallego Building. Thank you, mister. Muli ay sandali pa itong napatitig sa kanya bago gumanti ng ngiti. You're welcome, miss. Nilagpasan niya ang lalaki. Subalit nakakaisang hakbang pa lang siya nang natapilok siya dahil sa suot na sapatos. Muntik na siyang matumba kung hindi siya mabilis na nahawakan ng lalaki sa magkabilang braso. Salamat. Nahihiya ang ngiting bati ni Isabela sa lalaki. You're welcome. Ayos ka lang? Sagot nito bago siya binitiwan. Okay lang. Hindi niya naituloy ang sasabihin nang makaramdam siya ng bahagyang kirot sa parteng bukong-bukong. Natigilan siya nang lumuhod ang lalaki sa harap niya. Hubarin mo ang sapatos mo. Baka lalong sumakit yan kapag inilakad mo gamit yung heels mo. Anito habang ini-inspeksyon ang paa niya gamit ang mga mata.
Wala akong ibang sapatos. Wala sa sariling naisagot niya sa lalaki. Tumayo ang lalaki at sinulubong ang tingin niya. Dito ka muna sa tindahan ni Aling Mayet. Ibibili kita ng tsinelas. Come on. Inilahad nito ang upuan sa kanya. Wala sa sariling naupo siya roon. Dito ka muna, okay? Mabilis lang ako. Wika pa ng lalaki. Wala sa sariling napahawak siya sa braso nito. Teka, anong pangalan mo? Sandali itong natigilan bago ngumiti sa kanya. Art. Tumango siya at gumanti ng ngiti. Salamat, Art. Walang anuman, miss. Isabella, yun ang pangalan ko. Pakilala niya rito. Sige, Isabella. Hintayin mo ako dito. Sinundan ni Isabella ng tingin ang lalaking na tumawid sa kalsada at nagtungo sa malapit na convenience store. Baka gusto mo ng merienda, miss? Tanong sa kanya ng tindera nang maiwan siyang mag-isa sa tindahan. Bumaling siya rito at tipid na ngumiti. Sige po, pabili ako nitong kulay orange. Ano nga po ang tawag dito? Kwek-kwek yan, miss. Bahagya siyang natawa. Ah, oo nga pala, kwek-kwek. High school pa kasi ako nung huling nakakain nito. High school? Ilang taon ka na ba? 26 na po. Galing po kasi ako ng US, doon ako tumira ng ilang taon. Nagpasalamat siya nang inabot nito sa kanya ang maliit na plastic bowl na may lamang kwek-kwek at suka. Kilala niyo po yung si Art? Tanong niya sa Ale. Ah, oo. Madalas yung bumili sa akin pati mga kasama niyang construction worker. Construction worker po siya? Oo. Nakita mo yung ginagawang building na yan? Diyan sila nagtatrabaho. Anito at itinuro ang ginagawang gusali, ilang metro ang layo sa kanila. Talaga po bang matulungin siya? Ay oo, mabait yun. Madalas niyang ilibre ang mga kasama niya sa trabaho dito sa tindahan ko. Nakangiting napatango siya sa Ale bago binalikan ng pagkain. Ilang minuto ang nakalipas ay natanaw na niya si Art. Kumakain ka ng kwek-kwek? Tila gulat na tanong ng lalaki nang makita ang kinakain niya. Ha? Oo naman, bakit? Umiling ito at tipid ng ngumiti. Wala naman. Ito na pala yung tsinelas mo. Binuksan nito ang hawak na supot at inilabas ang pares ng pambahay na tsinelas. Pasensya na, ito lang yung available din sa convenience store. Okay lang, thank you. Ngumiti ito at inilapag ang tsinelas. Agad na nakaramdam ng ginhawa ang paa ni Isabella nang isuot yon. There, komportable ka na niyan. Pero huwag ka munang masyadong maglakad. Ani Art sa kanya. Ha? Paano ako makakapunta sa Galiago Building? Mag-taxi ka na lang kahit malapit na lang dito yung pupuntahan mo. Ipag-aabang kita pagkatapos mong kumain. Salamat. Magkano tong tsinelas na binili mo? Huwag na, Isabella. Mura lang yan. Natigilan siya. Kahit na mura lang, kailangan ko pa ring bayaran to. Inilabas niya ang wallet para maglabas ng pera. Subalit natigilan siya nang maalalang dolyar lang ang cash niya roon. Nahihiyang nag-angat siya ng tingin sa lalaki. Sorry, tumatanggap ka ba ng dollar? Huwag mo na akong bayaran, Isabella. Pati ang kinain mo, ako nang bahala. Ha? Sigurado ka? Pero nakakahiya naman. Okay lang. Nakangiting sagot nito. Pagkatapos niyang ubusin ng kinakain ay ipinag-abang nga siya ni Art ng taxi. Ito na ang taxi, Isabella. Huwag ka na rin mag-alala dahil binayaran ko na to. Sigurado kang ayaw mong magpabayad? Pwede mo namang ipapalit tong dollars sa money changer o sa pawn shop. Ngumiti ito. Sige na, maliit na halaga lang yan, okay? Huwag kang mag-alala. Binuksan nito ang pinto ng taxi para sa kanya. Salamat talaga. Wika niya bago sumakay sa loob ng taxi. Bumaling siya sa lalaki mula sa bintana at ngumiti rito bago tumakbo ang sasakyan. Wala pang 2 minuto ang nakalipas ay nakarating siya sa tapat ng gusali ng ama. Isabella, what are you doing here? At bakit hawak mo ang sapatos mo? Nagtatakang tanong ng ama nang pumasok siya sa opisina nito. Something happened on my way here, Dad. And why are you here? Saan ka ba galing? Totoo ba yung sinabi ni Mommy na ipinagkasundo mo ako, Dad? Answer me. Sa halip ay tanong niya sa ama. Sinalubong niya ang mga mata nito. Let's talk about it at home, Isabella. I'll be out in a few minutes. So, totoo nga po. Hindi makapaniwalang gagad niya. All along, habang nag-aaral ako sa States, wala akong kaalam-alam na pinaplano mo na ang kasal ko sa lalaking ni hindi ko kilala.
Kung hindi pa nadula si mommy kanina, hindi ko pa malalaman? I'm sorry I didn't tell you sooner, Iha. Ayokong sabihin sa'yo habang nasa Amerika ka. I plan to tell you everything at dinner tonight. Hindi mo agad sinabi sa akin dahil alam mong hindi ako papayag sa gusto mo. Mariing umiling siya sa ama. I will not agree to this marriage, Dad. This is for your own good, Isabella. Arturo's son is a good and decent man. Hindi kita ipapakasal sa lalaking hindi ko kilala at hindi ko pinagkakatiwalaan. Wala akong pakialam ko siya mga pinakamatinong lalaki sa mundo. Hindi ako magpapakasal sa lalaking hindi ko mahal at ni hindi ko kilala. Isabella, you don't have a say on this. Magpapakasal ka sa ayaw at sa gusto mo. Matigas na wika ng ama. No, Dad. Hindi ako magpapakasal sa lalaking sinasabi mo. And that's final. Bago pa makasagot ng ama ay nagmarcha na siya palabas ng opisina nito. Subalit bago siya makalabas ng gusali ay hinabol siya ng driver nito. Ma'am, inutos ni Sir Lorenzo na ihatid ko na kayo. Wika sa kanya ni Mang Delphine. Gustong tanggihan ni Isabella ang driver, subalit naalala niya na wala siyang dalang cash. Sa huli ay napilitan siyang sumama sa driver nila. Subalit sa halip na umuwi ay nagpahatid siya sa condo unit ng pinsang si Farah. Pinsan niya ang babae sa side ng ama. Dahil magkasing edad sila, si Farah ang pinakamalapit sa kanya sa mga pinsan niya. Ano yung suot mong tsinelas? Punan ni Farah nang pagbuksan siya nito ng pinto. Isang scriptwriter ang babae kaya madalas lang itong nasa kondo nito. Ikinuwento niya sa pinsan ang nangyari sa kanya habang patungo sa opisina ng ama. Maging ang natuklasan niyang plano ng ama. What? Balak ang ipakasal ni Tito sa anak ng business partner niya? Pangungumpirma ni Farah sa sinabi niya. You didn't know about this? Anya sa babae. Obviously, wala akong alam. If I knew about this, I would tell you, Isabella. Sino daw ang lalaking pakakasalan mo? Did Tito tell you? Hindi, at wala akong planong malaman. I will not marry him no matter what happened. Hindi ako papayag na ipakasal ako ni Dad sa lalaking hindi ko kilala. Pero kilala mo si Tito Lawrence, Bella. Walang salita niya ang hindi nasusunod. He won't let you say no to him, lalo na't nakatira ka pa sa kanya. Paano kung palayasin ka ni Tito kapag nang matigas ka? Hindi siya agad nakasagot sa sinabi ng pinsan. Tama ito. Ang salita ng kanyang ama ay batas sa bahay nila. I need your help, Farah. May naiisip ka bang solusyon o pwede kong gawin para hindi ako maikasal sa lalaking sinasabi ni Dad? Anya sa pinsan. Wala kang boyfriend, di ba? Wala. Nagkaroon siya ng ilang nobyo sa Amerika, subalit hindi naman seryoso ang mga yon. Ni hindi yun alam ng kanyang mga magulang. Humanap ka ng boyfriend at iharap mo kay Tito, Bella. Sabihin mo na hindi ka niya pwedeng ipakasal sa anak ng business partner niya dahil may mahal ka ng ibang lalaki. At may nangyari na sa inyong dalawa. Teka, paano naman ako hahanap ng boyfriend? Madali lang humanap ng lalaking magpapanggap na boyfriend mo. Pwede kitang matulungan sa part na yon. May mga kaibigan ako na pwede nating mapakiusapan na magpanggap na boyfriend mo. At sa tingin mo, maniniwala si Dad kapag may iniharap akong lalaki sa kanya at sinabi kong boyfriend ko? Kakauwi ko lang ng Pilipinas, Farah. Paano ako magkakaroon ng boyfriend na mahal ko sa loob lang ng 1 linggo? Ilang taon ka sa US? 5 years. Sagot niya. Nagtataka sa tanong na yon ng pinsan. Then, tell Tito Lawrence na 6 years na kayo ng boyfriend mo. Na-boyfriend mo na siya bago ka pa mag-aral sa Amerika at pinili mong ilihim sa parents mo tungkol sa kanya. At habang nasa Amerika ka ay long distance ang relasyon nyo. Sa sobrang pagmamahalan nyo ng boyfriend mo, kahit na 5 taon ka sa Amerika, hindi kayo naghiwalay. At ngayong nasa Pilipinas ka na, kahit harangan pa kayo ng sibat ng daddy mo, hindi ka papayag na hiwalayan siya para magpakasal sa ibang lalaki. Mahabang wika ni Farah. Napaawang ang mga labi niya habang nakikinig sa pinsan. Nang matapos ito ay ngumiti siya. Oh my God, writer ka nga talaga, Farah. Isang ngisi ang isinagot nito. Thanks, Bella. Pero may bayad ng creative consultation mo sa akin, ha? 1 box ng blueberry cheesecake. Yun lang pala eh, no problem. Bahagyang natawang sagot niya sa pinsan. 8:00 na ng gabi nang magpaalam si Isabella kay Farah. Doon na siya naghapunan sa kondo ng pinsan. Pinahiram din siya ng babae ng pang-taxi.
Pagdating sa bahay ng mga magulang ay naabutan niyang naghihintay sa kanya ang ama at ina sa sala. Sit down. We need to talk, Isabella. Bungad sa kanya ng ama. Kumain ka na ba anak? Tanong naman sa kanya ng ina. Sa halip na maupo o sagutin ng ama ay bumaling siya sa ina. Yes mom, kumain na kami. Kayo ni Farah? No mom, kami ng boyfriend ko. Parehong natigilan ng mga magulang sa sinabi niya. Boyfriend? What do you mean, iha? Tanong ng ina. Hindi ba si Farah ang kasama mo? Sabi ni Manong Delphine doon ka nagpahatid sa kondo ng pinsan mo. Yes, sa kondo ako ni Farah nagpahatid kay Mang Delphine. At doon din ako sinundo ng boyfriend ko. What boyfriend are you talking about, Isabella? Salubong ang kilay na tanong sa kanya ng ama. I have a boyfriend, Dad. Diretso ang tinging sagot niya sa ama. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako papayag na ipakasal mo ako sa anak ng business partner mo. Teka, paano ka magkaka-boyfriend dito sa Pilipinas kung kakauwi mo pa lang, anak? Naguguluhang tanong ng ina. Matagal na kami ng boyfriend ko, Mom. We're already together even before I went to the US. Mahal namin ng isa't isa kaya sa halip na maghiwalay bago ako umalis, pinili namin ituloy ang relasyon namin kahit na malayo kami sa isa't isa. Bakit hindi namin alam ng daddy mo tungkol sa bagay na to, Isabella? Nakaawang ang labing tanong ng ina. Halatang hindi makapaniwala sa sinabi niya. Because of I told you, I know you won't approve, especially Dad. Kaya pinili ko na ilihim sa inyo ang bagay na to. Pero ngayong nalaman ko na may plano kayong ipakasal ako sa anak ng business partner ni Dad, kailangan kong sabihin sa inyo ang tungkol dito. Muli niyang sinalubong ang tingin ng ama. I'm already in love with someone else, Dad. Kaya hindi ako papayag na ipakasal mo ko sa iba. Kung may papakasalan ako, isang lalaki lang yun. At yun na yung boyfriend ko. I don't care if you love that guy, Isabella. Makikipaghiwalay ka sa kanya. Matigas na sagot ng ama. No, Dad. Hindi ko siya hihiwalayan. Mahal ko siya. At naibigay ko na ang sarili ko sa kanya. May nangyari na sa amin ng boyfriend ko bago ako umalis pa Amerika. At may nangyari ulit sa amin pagbalik ko dito sa Pilipinas. Paano kung mabuntis ako dahil sa nangyari sa amin ng boyfriend ko? Ipapakasal niyo pa rin ako sa ibang lalaki, ha? Akmang magsasalita ang ama niya nang bumaling dito ang kanyang ina. Lorenzo, pumayag ako sa gusto mo na ipagkasundo natin si Isabella dahil alam kong wala siyang naging karelasyon sa Amerika. Pero ibang usapan na ngayong may lalaki na palang minamahal ang anak natin. Nagsalubong ang mga kilay ng ama. What do you want me to do, Isabel? Hindi ako pwedeng umatras sa kasunduan namin ni Arturo. At paano naman ang anak mo? Pipilitin mo siyang makipaghiwalay sa nobyo niya? Tatanggalan mo ng karapatang sumaya si Isabella sa lalaking mahal niya? Mabuting lalaking magiging asawa ni Isabella. Alam mo hindi ko siya ibibigay sa lalaking hindi ko pinagkakatiwalaan, Isabel. Oo, mabuting tao ang anak ni Arturo. Pero ibang lalaki ang mahal ng anak mo, Lorenzo. Giit na kanyang ina. Alam kong ikaw ang laging nasusunod sa bahay na to. Pero hindi ako makapapayag na pilitin mo ang anak nating hiwalayan ng lalaking mahal niya para masunod ang gusto mo. Pinanood ni Isabella na magsukatan ng tingin ang mga magulang sa harap niya. Sa huli ay unang nagbawi ng tingin ng kanyang ama. Bumuntong hininga ito bago bumaling sa kanya. This boyfriend of yours, Isabella, do you really love him? Lumunok siya bago tumango sa ama. I do, Dad. Sa tingin mo, magtatagal kami ng 6 na taon kung hindi kami seryoso sa isa't isa? Tiniis namin ng 5 taong long-distance relationship dahil mahal namin ang isa't isa. At ngayong nakauwi na ako dito sa Pilipinas, hindi ako papayag na maghiwalay kami, Dad. Anong pangalan ng lalaking yan? Natigilan siya sa tanong ng ama. Gusto niyang pagalitan ng sarili dahil hindi niya napaghandaan ang tanong na yon. What? Bakit hindi ka makasagot, Isabella? Nang mga sandaling yon, hindi niya alam kung bakit biglang sumagi sa isip niya ang lalaking tumulong sa kanya kanina. His name is Art, Dad. Sagot niya sa ama. Art? Kunot ang noong gagad nito. Yes, Dad. Art Santiago. Anya sa ama. Alam niyang kapag hindi siya sumagot ay siguradong pagdududahan siya ng ama. Kaya itinuloy na niya ang nasimulang pagsisinungaling. At anong trabaho ng lalaking to? He's an engineer, Dad. May maayos po siyang trabaho. Bueno, iharap mo sa akin ng lalaking yan. Gusto ko siyang makausap.
Does it mean hindi mo na ako ipapakasal sa anak ng business partner mo? Kapag nakita ko mabuting lalaki yung lalaking yan, babawiin ko ang kasunduan namin ni Arturo. Pero kapag hindi ko siya nagustuhan para sa'yo, tuloy ang pagpapakasal mo kay Arthur. Arthur? Yun ba pangalan ng lalaking ipapakasal mo sa akin? Yes, Isabella. And I assure you, Arthur is a fine and decent man. And so is my boyfriend, Dad. Ako na nagsasabi sa'yo, mabuting lalaki ang boyfriend ko. Ako ang magdedesisyon sa bagay na yan, Isabella. Ihirap mo sa akin ang nobya mo bukas na bukas din. Bukas? Hindi pwede, Dad. May trabaho si Art. In fact, may flight siya pa Cebu bukas para sa trabaho. I don't have any other time, Isabella. May business trip ako sa Japan at bukas ng gabi ang alis ko. Then, pag uwi mo na lang ng Japan, you'll be back after 2 weeks, right? Nakabalik na rin dito si Art ng panahong yun. Fine. Ihaharap mo sa akin yung pinagmamalaki mong nobyo pagbalik ko galing ng Japan. Sa huli ay pagpayag ng ama. Pagkatapos ng diskusyong yon, kasama ang mga magulang, ay dumiretso si Isabella sa kanyang silid. Agad niyang tinawagan ng pinsan. What happened? Bungad sa kanya ni Farah mula sa kabilang linya. Or plan worked, Farah. Napaniwala ko si Dad. Ikinuwento niya rito ang pagpayag ng ama na iatras ang kasunduan kapag nagustuhan nito ang lalaking ihaharap niya rito bilang boyfriend niya. Now, meron kang 2 linggo para maghanap ng lalaking magpapanggap na boyfriend mo. Wika ng pinsan. May nahanap na ako, Farah. Sino? Naalala mo yung ikinuwento ko na lalaking tumulong sa akin kanina? Pangalan niya ang nasabi ko kay Dad. Kaya naisip ko na siya na rin ang kunin kong fake boyfriend. Total, alam ko naman kung saan siya nagtatrabaho. Akala ko ba construction worker yung lalaking yun? Sa tingin mo mapapaniwala mo ang parents mo kung ganong klase ng lalaking ihaharap mo sa kanila, Bella? Construction worker si Art, pero gwapo siya, Farah. I'm telling you, he's really tall and good looking. Kapag binihisan siya, walang maghihinala na construction worker siya. He could easily pass up as an actor or a model. Isa pang mukha naman siyang matalino kausap. At higit sa lahat, mabait siya. Sa tingin mo, papayag ang lalaking yun na magpanggap na boyfriend mo? Paano kung may asawa o girlfriend na yun? Babayaran ko naman siya, Farah. Hindi naman siguro siya makakatanggi sa pera. Wala rin problema kung hindi na siya single. Trabaho lang naman ang gagawin niya. Alright, kailan mo naman kakausapin ng lalaking yan? As soon as possible, para kung sakaling hindi siya pumayag, makahanap tayo ng iba. Tulad ng sinabi niya sa pinsan, kinabukasan ng hapon ay nagpa siya siyang magtungo sa Makati para puntahan ng construction worker na si Art. Paglabas niya ng gate nila, ay naghihintay na sa kanya ang kotse na inarkila niya mula sa isang ride-hailing app. Pagkatapos ng kulang 1 oras na biyahe ay nakarating si Isabella sa business district ng syudad. Manong, dyan mo na lang ihinto sa tapat ng tindahan. Wika niya sa driver nang matanaw ang pamilyar na tindahan sa tabi ng kasada. Pagbaba ni Isabella ng sasakyan, ay lumapit siya sa tindera na abala sa pagluluto ng banana Q. Teka, ikaw yung babae kahapon, di ba ma'am? Yung tinulungan ni Art? Tanong sa kanya ng Ale. Ako nga po yun. Nakangiting sagot niya. Anong ginagawa mo dito? Gusto mo ulit ng kwek-kwek? Magbabayad po sana ako sa kinain ko kahapon. Ay nako, yun ba miss? Sana'y hindi ka na nag-abala dahil 20 pesos lang naman yun at binayaran na ni Art. Ganun po ba? Si Art din po sana, bala ko ring bayaran dun sa utang ko sa kanya. Pupunta po kaya siya dito para kumain? Baka mamaya pang 6:00 dadaan dito yun. Nabanggit niya kanina nang bumili siya ng merienda na mag-OT daw siya. Heto nga't nagpapadapi sa akin ng lumpiang toge. Sumulip si Isabella sa suot na relo. Mag-5 pa lang ng hapon. Ganun po ba? Pwede po bang hintayin ko siya dito? Sigurado kang dito ka maghihintay? Mainit dito. Pwedeng doon ka na lang sa 7-Eleven para malamig. Bumalik ka na lang dito mamaya. Okay lang po ako. Sa halip ay wika niya. Baka hindi niya maabutan si Art kapag umalis siya roon. O siya, bahala ka miss. Sagot ng tindera. Habang naghihintay si Isabella ay kumain muna siya ng paninda ng tindera. Dahil naaliw siya sa pakikipagkwentuhan sa ginang, hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Oh, nandyan na si Art.
Imporma sa kanya ng tinderang si Aling Mayet. Bumaling si Isabela sa direksyon tiningnan ng ginang. Natanaw na nga niya ang papalapit na lalaki. Iba ang damit nito sa suot nito kahapon. Sa halip mahabang manggas na kamiseta ay nakaputing t-shirt si Art at pantalon. Subalit pareho pa rin ang safety shoes na suot nito. Siya na yata ang pinakagwapong construction worker na nakilala ko. Hindi napigilang wika ni Isabela sa sarili habang patuloy na nakatingin kay Art. Nagtama ang tingin nila ng lalaki. Kumunot ang noon nito. Tipid na ngumiti naman siya. Isabela, anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong nito nang makalapit sa kanya. Hi Art, gusto sana kitang makausap. Tungkol saan? Gusto kong bayaran yung nagastos mo kahapon. Sinabi ko na sa'yo, ayos lang yun Isabela. Dapat hindi ka na nag-abala na bumalik dito. Sa akin kasi hindi okay yun. Hindi ako mapapakali na may utang ako sa ibang tao. Kung ayaw mo magpabayad, pwede bang ilibre na lang kita ng dinner ngayon? Hindi na kailangan Isabela. Lumabi siya. Sige na please, pagbigyan mo na ako. Hindi ako makakatulog kapag hindi ka umuo. Kahit dyan lang tayo sa malapit na fast food para hindi ka na mahasal sa pag-uwi. Napakurap ito at sa huli ay tumango. Okay, sige. Lumawak ang ngiti niya. Salamat. Tara na para hindi tayo masyadong gabihin. Sandali, ipapabalot ko na lang itong order ko kay Aling Mayet. Pagkatapos nitong kunin ang plastic bag mula sa tindera, ay sabay silang naglakad ni Art. Kamusta yung paa mo? Tanong ng lalaki pagkatapos sulyapan ng paa niya. Okay na. Mabuti na lang hindi na sprain kaya nawala rin agad ang sakit. Mabuti naman, hindi ka na naka-high heels ngayon. Komento nito. Bahagya siyang natawa. Oo. Nasanay kasi ako na naka-high heels sa US dahil ang tatangkan ng mga tao ron. Parang ikaw. Ano palang height mo? Dahil naka-flat shoes siya, bahagya pa niyang itinaas ang baba para magtama ang tingin nila. 6'1". Ikaw, 5'1"? Grabe ka, 5'2" naman. Mahinang natawa si Art. Muntik namang matulala si Isabela nang marinig ang tawa ng lalaki. Napansin niya na bahagyaring lumiliit ang mga mata nito kapag tumatawa, na lalong nagbabagwapo rito. Bakit hindi ka na nakakamiseta ngayon? Tanong niya sa lalaki. Naligo kasi ako bago lumabas ng barracks. Nadumihan kasi ako sa trabaho kanina. Kaya pala ang bango niya. Wika niya sa isip. Teka, ang dami palang fast food dito. Saan mo gustong kumain? Baling niya kay Art nang matanaw ang mga hilera ng establishmento at kainan. Kahit saan, ayos lang sa akin. Ikaw na mag-decide. Pero sigurado ko bang kumakain ka sa fast food? Humuso siya. Oo naman. Kahapon ka pa. Tinanong mo rin ako kung kumakain ako ng kwek-kwek. Tapos ngayon, ito naman. Wala kasi sa itsura mo, Isabela. Sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Madalas akong kumain sa fast food nung high school ako. Nung nasa US ako, madalas kami magpunta ng mga Pinoy friends ko sa branch ng Jollibee doon sa New York. Okay, sorry. Bahagyang nakangusong sagot nito na itinaas pa ang kamay. Bahagya siyang natawa sa reaksyon ng lalaki. Sa huli ay niyaya niya si Art sa fast food restaurant na konti lamang ang tao. Anong gusto mong kainin? Tanong niya sa lalaki. Burger meal na lang, Isabela. Sigurado ka? Yun lang? Hindi ka ba gutom? Ang hirap ng trabaho mo sa maghapon. Nagmerienda naman ako. Saka may pagkain pa ako dito. Yung binili ko kay Aling Mayet. Sige, dito ka muna sa table natin. Sigurado kung ikaw ang mag-order. Pwedeng ako na lang, Isabela. Ngumiti siya. Hindi na, dito ka na lang, okay? Saka konti lang yung tao kaya mabilis lang to. Dahil walang pila ay agad siyang naka-order. Bukod sa burger meal na sinabi ni Art, ay dinagdagan niya ang binili. Naisip niya na marahil ay nahihiya lang ang lalaki. Bumalik siya sa mesa nila kasama ang crew na dala ang pagkain nila ni Art. Ang dami mo namang in-order, Isabela. I told you burger meal lang, okay na sa akin. Wika ng lalaki nang makita ang mga binili niya. Okay lang yan, Art. Kakain din naman ako. Nakangiting sagot niya. Thank you. You're welcome. Kain na tayo. Sagot niya. Habang kumakain ay pasimple niyang pinagmasdan si Art. Napansin niya na tila elegante ang bawat kilos nito. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang natural na pag-i-Ingles nito minsan.
Kung pagpapanggapin niya ito bilang engineer na nanggaling sa may kayang pamilya, ay sigurado siyang hindi ito mahihirapan. May dumi ba ako sa mukha, Isabela? Untag sa kanya ni Art nang mahuli nito ang paninitig niya rito. Napanguso siya. Gusto niyang itanong kung gaano katagal na itong construction worker. Subalit dahil baka ma-offend ito ay ibang lumabas sa bibig niya. May girlfriend ka ba, Art? Natigilan ang lalaki sa tanong niya. Pagkatapos ay babiro itong nagtaas ng kilay. Bakit mo tinatanong? Interesado ka ba sa akin, Isabela? Nag-init ang mukha niya. Ano kasi, may iaalok sana akong trabaho sa'yo. Bahagyang kumunot ang noon nito. Pero may trabaho na ako. I mean, part-time. Kung gusto mong kumita ng extra, Art. Humuso ito bago muling inangat ang makapal na kilay. Importante sa trabaho na iaalok mo kung may girlfriend ako. Well, oo. Ngumiti ito. Single ako, Isabela. Wala akong girlfriend. Now, ano yung iaalok mong trabaho? Gusto sana kitang rentahan bilang boyfriend ko. Napakurap ito. Anong sabi mo? Tumikim siya. Ihaharap kita sa pamilya ko at kailangan mo magpanggap na boyfriend ko sa harap nila. Ha? Bakit kailangan mo ng boyfriend na ihaharap sa pamilya mo, Isabela? Well, ganito kasi yon, Art. 5 taon ako namalagi sa US. Pag uwi ko dito sa Pilipinas, nalaman ko na ipapakasal ako ng daddy ko sa anak ng business partner niya. Tutul ako sa ginawa niya kaya sinabi ko sa kanila ni mommy na may boyfriend na ako for 6 years at nagmamahalan kaming dalawa. Sabi ni dada atras siya sa kasunduan nilang ng business partner niya kapag nagustuhan niya ang boyfriend ko. Kung ganun, ayaw mo magpakasal sa lalaking pinagkasundo sa'yo ng daddy mo? Tanong ni Art. Tumango siya sa lalaki. Yes, that's exactly what I said. Nakilala mo na ba yung fiancé mo? Hindi pa. Ayaw mo na agad sa kanya kahit hindi mo pa siya nakikilala? Paano kung gwapo pala siya at siya ang tipo mo ng lalaki? Bakit hindi mo muna kilalanin ng fiancé mo bago ka mag-decide, Isabela? I don't care kung gwapo siya o mabuti siyang lalaki. Ayoko magpakasal sa kanya. The fact that I don't know him is enough to decide that I won't be marrying him. Magpapakasal lang ako sa lalaking mahal ko, Art. Kung gano'n, naniniwala ka pala sa pag-ibig? Tanong ng kaharap. Well, yes. Kaya hindi ako mapapapayag ni Dad sa gusto niya. That's why I seek your help, Art. Bakit ako, Isabela? Nakagat niya ang ibabang labi. Well, nung kinausap ako ni Dad last night at nagtanong siya kung ano pangalan ng boyfriend ko, pangalan mo ang nasabi ko. Pangalan ko? Sinabi ko na Art Santiago ang pangalan ng boyfriend ko. Obviously, inimbento ka lang yung apelidong sinabi ko. Sabi mo, papayag lang ang daddy mo na iatras ang kasunduan niya sa business partner niya kapag nagustuhan niya ang boyfriend mo, hindi ba? Sa tingin mo, magugustuhan ako ng daddy mo kung ganito ang trabaho ko? Tipid siyang umiti sa kaharap. Well, sinabi ko kay Dad na engineer ko, Art. So kapag pumayag kang maging fake boyfriend ko, kailangan mong magpanggap na engineer sa harap ng parents ko. Don't worry, babayaran kita ng malaki. Yung kinikita mo sa trabaho, dodoblehin ko. Kung gusto mo, triple pa. Basta pumayag ka lang. Kung sakaling pumayag ako, kailan mo ako ibalak na iharap sa mga magulang mo? 2 weeks mula ngayon. May business trip pa kasi si Daddy sa Japan. Alam mo naman siguro na kung sakaling pumayag ako magpanggap na boyfriend mo, kailangan pa nating mag-practice ng magnobya para maniwala ang mga magulang mo na totoong relasyon natin. Tama? Sinabi mo sa kanila na 6 na taon na tayong magkarelasyon. Hindi pwedeng basta iharap mo na lang ako sa parents mo dahil mahahalata nilang nagsisinungaling ka. Tumango siya rito. I know that. Kailangan nating umakto na mahal natin ng isa't isa sa harap ng parents ko. So I know we need to practice for that. Tulad nga ng sinabi ko, 2 linggo pa bago kita ipakilala sa mga magulang ko. Sa loob ng 2 weeks na yon, we will go on dates and do what normal couples do. Kung ganun, okay sa'yo na hawakan kita? Tumango siya. Okay ako sa kahit na ano. Holding hands, yakap, halik. Even kiss? Okay lang sa'yo na halikan kita? Napatingin siya sa mga labi nito. Natural na mapula yon. Bigla ay napaisip siya kung masarap bang humalik ang lalaki. Well, I mean, kung kailangan talaga, why not? Paano kung hindi ako pumayag sa alok mo, Isabela? Maghahanap ka ng ibang lalaki?
Kung hindi ka papayag, then I have no choice but to find someone else who will. Tulad nga ng sinabi ko, hindi ako papayag na ipakasal ako ni Dad sa lalaking hindi ko gusto. Okay. Sagot ni Art kasabay ng pagtango. Napakorap siya. Okay, as in, pumapayag ka na, Art? Oo, pumapayag na ako magpanggap na boyfriend mo. Oh God, thank you. Nausal niya bago wala sa sariling napahawak sa kamay nitong nasa mesa. Sa halip na buwiin ang kamay mula sa kanya, ay hinawakan nito pabalik ang kamay niya. Ibig sabihin, mula ngayon, kailangan na nating umaktong mag-boyfriend? Hindi niya alam kung bakit biglang nag-init ang mga pisngi niya sa simpleng pagpisil nito sa palad niya. Well, yes. Starting today, ikaw si Engineer Art Santiago. Boyfriend kita at girlfriend mo ko. Ngumiti ito. Okay, Isabela. Kumain ka na ulit. Teka, paano ako kakain? Hawak mo pa yung kamay ko. Oh, Bahagya itong natawa bago pinakawalan ng kamay niya. there. Kumain ka na ulit. Pareho silang bumalik sa pagkain ni Art. Habang kumakain ay pinag-usapan nila ang gagawing pagpapanggap. Paano tayo magiging mag-boyfriend? Ikaw ba ang umamin o ako? Tanong nito sa kanya pagkatapos ibaba ang hawak na baso ng soft drinks. Siyempre ikaw. You're the guy. Mabilis na sagot niya. Bakit? Bawal bang umamin ng mga babae? Tila naaaliw na tanong nito. Well, pwede naman. Pero hindi magugustuhan ni Dad kapag nalaman niya na ako ang nag-first move sa'yo. Kailangan palabasin natin na niligawan mo ako nung senior high school tayo. Alright. Pagtango nito. Ngumuso siya. Oo nga pala. Nabanggit ko rin na may nangyari na sa atin bago ako umalis ng Pilipinas. At ganun din pagbalik ko dito. Napakorap ito. You told your parents what? Tumikhim siya. Well, kailangan kong sabihin yun para mapaniwala sila na mahal talaga kita. Nahanda akong ibigay ang lahat-lahat sa'yo. Kumunot ang noo niya habang nakatingin dito. Wait, I hope hindi kita ma-offend dito sa tanong ko. Pero napansin ko na parang ang natural mo mag-English. May iba ka bang trabaho dati? Tila natigilan ito, subalit agad ring humiti. Dati ako nagtrabaho sa call center. Oh, kaya pala. Pero bakit napunta ka sa pagkong-construction worker? Natanggal ako sa trabaho. Then pinasok ako na pinsan ko sa construction company kung saan siya nagtatrabaho. Siya yung engineer supervisor sa project na ginagawa namin. Nakapag-college ka ba? Oo, civil engineering. Pero hindi ko natapos. Kailangan kong huminto para magtrabaho. Napaawang ang mga labi niya. Tamang-tama pala. Mabuti na lang engineer ang sinabi kong profesyon mo kay Dad. Ngumiti ito. Gaano katagal ka ng construction worker? 2 linggo pa lang. Kaya palang gwapa mo para sa isang construction worker. Hindi napigil ang komento niya. Umangat ang kilay nito. Nagagupuhan ka sa akin? Oo naman. To be honest, ikaw yung tipo ko ng lalaki kaya ikaw ang naisip ko na iharap kay Daddy. Tipo ng lalaki? What do you mean? Mahilig ka sa mga construction worker? Pabirong tanong nito. No, I mean, gwapo, matangkad, tapos mabait. Namula ang mukha niya nang mapansin ang naaaliw na tingin nito sa kanya. But let me make this clear. Oo, yung mga tipo mo yung gusto ko. Pero that doesn't mean na magkakagusto ako sa'yo, okay? Bakit parang ang defensive mo naman, Isabela? Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. It's okay, Isabela. Wala naman akong ibang iniisip. Nakangiting sagot ni Art sa kanya. Call me Bella. Yun ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko. Ang haba masyado ng Isabela. Ikaw, Art lang ba ang pangalan mo? Arturo. Pero Art ang itawag mo sa akin. Arturo? Kapangalan mo pa talaga yung business partner ni Dad. Nakangusong komento niya. Tipid na ngumiti ang kaharap. Anyway, wala ba tayong endearment, Bella? Normal yun sa magkakarelasyon, di ba? Oo nga pala. Kailangan meron. I would like to call you baby. Okay lang ba sa'yo? Muntik nang mapaawang ang mga labi niya. Baby? Seryoso ka, Art? You don't like that? May tumawag na ba sa'yo nun dati? Wala. Fine, kung yun ang gusto mo. Ngumiti si Art. Okay, from now on, you're my baby, Isabela.
Hindi naman maintindihan ng dalaga kung bakit tila may nagwala sa loob ng dibdib niya sa paraan ng pagtawag sa kanya ni Art. Ikaw, anong gusto mong tawag sa akin? Tanong ng binata. Baby na lang din. Pwede mo akong tawaging daddy. Pabirong suwestyon nito. Nanlaki ang mga mata niya. Ano ka ba? Daddy ang tawag ko sa tatay ko. Ano na lang ang magiging reaksyon niya kapag tinawag kitang daddy sa harap niya? Baka himatayin yun. Natawa ang kaharap. Nagbibiro lang ako, Bella. Natawa na rin siya sa sinabi nito. Hindi niya maitatanggi na habang nakakausap niya si Art, ay lalo siyang nagiging komportable rito. Yun ang unang beses na nag-usap sila ng ganun katagal, pero pakiramdam niya ay matagal na silang magkakilala lang lalaki. Paano ka uuwi? May susundo ba sa'yo? Tanong sa kanya ni Art paglabas nila sa kinainang fast food restaurant. Mahigit 1 oras silang nagtagal sa loob. Nag-book na ako ng masasakyan pa uwi. Don't worry, may cash na ako dito. Okay, hihintayin mo na kitang makasakay bago ako umuwi. Ilang sandali nga lang ay huminto sa tapat nila ang kotse na ibinok ni Isabela. Manong, pakiingatan tong sakay niyo Bili ni Art sa grab driver bago bumaling sa kanya. I-text mo ako kapag nakauwi ka na, Bella. Sige Art, mag-ingat ka rin pa uwi. See you on Saturday. 2 araw mula ngayon, araw ng Sabado, ay nagkasundo silang lumabas ni Art upang simulan ang pagpapractice nila bilang magkarelasyon. Ma'am, boyfriend niyo po yun? Tanong sa kanya ng driver habang nasa biyahe sila. Opo. Ang sweet naman. Naalala ko na ganyan din kami ng misis ko nung araw. Oo nga po, ang sweet niya. Napangiti na sagot ni Isabela. Mabilis ang naging biyahe niya pa uwi. Pagkatapos niyang magbihis ay nahiga siya sa kama at nagpadala ng mensahe kay Art. Kanina ay nagpalitan sila ng numero ng binata. Akma niyang ibabalik ang cellphone sa nightstand nang magring yun. Agad niyang sinagot nang makitang si Art ang tumatawag. Hello Art? Anya sa kausap. Hi Bella. Bati ng binata mula sa kabilang linya. Ang gwapo lalo ng boses niya sa phone. Hindi napigilang wika niya sa isip. Bakit napatawag ka Art? Gusto ko lang masiguro na nakauwi ka na talaga. Nakauwi na ako. Hindi mo ba natanggap yung message ko sa'yo? Natanggap, pero gusto ko makasigurado na ikaw nga talaga yung nag-text. Ha? Bakit? Sino pa bang ibang magte-text sa'yo kundi ako na may-ari ng number? Yung driver na sinakyan mo. Natawa siya. May trust issues ka ba, Art? Wala naman. Gusto ko lang talagang makasiguro pagdating sa'yo. Is that a bad thing, baby? Nag-init ang pisngi niya sa narinig. Bella? Untag ni Art sa kabilang linya. Tumikim siya. Sorry. Hindi pa kasi ako sanay sa baby mo. Oh, ititigil ko ba ang pagtawag sa'yo ng baby? Hindi. Ituloy mo lang para masanay ako. Okay, baby. Kinagat niya ang ibabang labi para pigilang mangiti. Ikaw, Art, nakauwi ka na ba? Yes, nakauwi na rin ako. By the way, okay lang ba na sunduin na lang kita sa Sabado? Para hindi ka na ma-hassle. Don't worry, hanggang dun lang ako sa labas ng gate nyo. Paano mo ako susunduin? Magdadala ako ng sasakyan. May kotse ka? Manghiram ako sa pinsan ko. Okay lang ba yun, Art? Huwag ka mag-alala, okay lang. Mabait yung pinsan ko. Madalas talaga ako manghiram ng kotse sa kanya kapag may lakad ako. Okay, sige. Pagpayag niya rito. Ilang sandali pa silang nag-usap ng binata bago sila nagpaalam sa isa't isa. Good night, Art. Salamat ulit sa pagpayag mong magpanggap na boyfriend ko. You're welcome, Bella. And see you on Saturday, okay? Malaki ang ngiti niya nang ibaba ang tawag. Hanggang sa pagtulog niya ay baon niya ang ngiting yun. 2 araw ang lumipas. Araw ng Sabado. 1:00 ng hapon nang magpaalam siya sa ina. Paglabas niya ng bahay nila ay naabutan niyang naghihintay sa kanya ang isang pick-up. Sa pagkakataong yun ay naka-polo shirt ang binata at itim na pantalon. Muntik na siyang mapatulala habang nakatingin sa mukha nito. Bakit sa bawat araw na nakikita niya ang lalaki ay tila lalo pa ito gumagwapo sa paningin niya? Hi, Bella. Bati ni Art matapos siyang pasadahan ng tingin. Gumanti siya ng bati, subalit natigilan siya nang mapansing na natili itong nakatingin sa kanya habang ikinakabit niya ang seatbelt. What?
Ngumiti ito. Ang ganda ng girlfriend ko. Idinaan niya sa tawa ang pag-iinit ng muka. Sus, wala pang 1 minuto nang bobola ka na agad. Totoo ang sinabi ko. Ikaw din, ang gwapo mo. I can't believe na may ganyan ako kagwapong boyfriend. Natawa ito. Saan tayo pupunta? May naisip ka na ba? Tumango siya. Pinag-isipan ko yung mga pupuntahan natin sa date natin. Doon tayo sa mga madalas puntahan ng mga mag-boyfriend. Theme park, museum, movie house. For today, doon tayo sa theme park. May nakalimutan ka, Bella. Ano? You forgot to mention hotel. Madalas din yung puntahan ng mag-boyfriend, di ba? Namula ang mukha niya. Hindi tayo pupunta doon, syempre. Hindi naman tayo totoong mag-boyfriend. Really? So bawal tayong kumain sa hotel? Ha? Nakangising nag-angat ito ng kilay. Bakit? Ano bang naisip mong gagawin natin sa hotel at hindi tayo pwedeng pumunta? Malay ko bang pagkain lang ang nasa isip mo? Ikaw baby green-minded ka pala. Umingos siya. Nakakainis ka, inaasar mo ko. Napahalakak ito. Ang cute mo palang mainis, Bella. Sa kabila ng ginawang pag-ingos ay tila gusto niyang mapangiti sa huling sinabi nito. Nagsimula ang biyahe nila ni Art. Pagkatapos ng 1 oras sa daan, nakarating sila sa isang sikat na theme park. What do you want to do? Tanong ni Art pagdating nila sa entrance. Sakay tayo ng rides, tapos maglaro tayo ng arcade. Okay. Nakangiting sagot nito bago inilahad ang kamay sa kanya. Come on baby, let's go. Nakangiting tinanggap niya ang kamay nito. Magkahawak ang kamay nila ni Art habang nililibot ang park. Sumakay sila sa mga rides at sinubukang maglaro sa mga booth na naroon. Grabe ka palang sumakay sa mga ganitong extreme ride, Bella. Tanong ni Art. Humarap sa kanya ang binata. Natigilan siya nang masuyo nitong ayusin ang bahagyang nagulong buhok niya. Oo, mahilig ako magpunta sa mga theme park kasama mga kaibigan ko. Pero ngayon ko lang na-experience na makipag-date dito. Kumusta naman ang experience na akong kasama mo? Masaya. Masarap kang kasama. Ikaw, nag-enjoy ka rin ba? Ngumiti ito. Bakit naman hindi ako mag-enjoy? Kasama ko ang magandang girlfriend ko. Ngumuso siya para pigilang mangiti. Talaga? Oo. Basta nakikita kitang masaya, masaya rin ako, baby. Pabirong nag-angat siya ng kilay. Ang galing mong umakting na boyfriend, ha? Ang dami mo na siguro naging girlfriend, ano? Tell me, ilan ang ex mo? Nagkaroon ako ng ilang girlfriend dati pero hindi naman seryoso ang naging relasyon ko sa kanila. Really? Bakit? Don't tell me playboy ka. Umiling ito. Wala lang akong oras para sa seryosong relasyon. Mas importante sa akin ang pag-aaral noon at ngayon itong trabaho ko. Swerte ng babaeng seseryosohin mo, Art. Talaga? Di kita totoong boyfriend sa lagay na to pero ang sweet mo na eh. Paano pa kaya sa totoong girlfriend mo, di ba? Ngumiti si Art. Saan mo gustong sumakay next? Iginala ni Isabela ang tingin sa paligid. Namilig ang mga mata niya nang matanaw ang isang horror booth. Pasok tayo dun sa horror house, Art. Kumunot ang noo ng binata. Sigurado ka, Bella? Oo naman, masaya dyan. Natigilan siya nang mapansin ang tila na bahalang ekspresyon nito. Teka, huwag mo sabihing takot ka. What? Hindi Di tara na. Hinila niya ang binata patungo sa horror booth. Pagpasok nila sa loob niyon ay agad niyang naramdaman ang pagkapit sa kanya ng lalaki. Narinig din niya ang mahinang mura ni Art nang may madaanan silang nakakatakot na imahe. Akala ko ba hindi ka takot, Art? Naaaliw na baling niya sa lalaki. Dahil madilim ay hindi niya masyadong kita ang mukha nito. Let's just hurry up, baby. Alam mo, kung natatakot ka, yumakap ka na lang sa akin, baby. May panunuksong sagot niya. Kasunod nga na yun ay naramdaman niya ang pagbalot ng braso ni Art sa katawan niya. Natigilan si Isabela. Kahit malamig sa horror house ay bigla siyang nag-init dahil sa yakap nito. Bumilis din ang tibok ng puso niya at alam niyang hindi yun dahil sa takot. Nanatiling nakadikit sa kanya si Art hanggang sa makalabas sila ng horror house. Doon lang din kumalma ang puso niya. Grabe, pawisan ka, Art.
Napaawang ang mga labing samgit niya pagbaling sa binata. Hinila niya ito paupo sa bakanting bench malapit sa kanila. Sana sinabi mong takot ka para hindi na tayo pumasok. Inilabas niya ang panyo at pinunasan ang pawis sa noon nito. Tipid na ngumiti si Art. It's fine. Gusto mo yun kaya okay lang, Isabela. Ang importante, nag-enjoy ka. Pero gusto ko rin yung nag-e-enjoy ka. Di pwede na ako lang. Ang unfair naman nun. Lumaki ang ngiti nito. Sweet naman ng baby ko. Seryoso nga, Art. Next time, sabihin mo kapag hindi ka komportable sa mga gagawin natin. Yes po, baby. Malambing na sagot nito. Napangiti siya kasabay ng muling pagwawala ng dibdib. Pero hindi ko na-expect na takot ka pala sa ganon. Ang laki-laki ng baby ko pero takot pala sa horror house. Now you're teasing me. Inasal mo rin naman ako kanina nung natalo ako sa arcade eh. E di fair lang. Hinawakan ni Art ang isang kamay niya at pinagsalikop yon sa kamay nito. Come on, let's go get some ice cream. Muli ay magkahawak ang kamay na nagpunta sila sa ice cream parlor. Anong gusto mong flavor, baby? Tanong ni Art sa kanya. Chocolate. Bumaling ito sa tindera at sinabi ang order nila. Ilang sandali pa ay nasa bench na muli sila habang kinakain ng kanya-kanyang cone ng ice cream. Mahilig ka pala sa chocolate? Tanong nito. Oo, lalo na kapag dark chocolate. Ikaw, mahilig ka sa cheese? Yun kasi ang flavor niya in order nito. Cheese. I like everything with cheese on it. Wow, talaga? Masarap ba yung cheese-flavored ice cream? Try it. Nakangiting inilapit nito sa kanyang hawak na ice cream. Tinikman niya yon. Wow, masarap nga. Napansin niyang nakatitig sa kanya si Art. Bakit? May ice cream ka sa labi, Bella. Oh, bago pa siya makakilos para punasan yon, ay naramdaman na niya ang mga labi ni Art. Mabilis na halik lang yon, subalit tila nawalan siya sa ulirat. Kamuntik na niyang mabitiwan ng hawak na ice cream. Hey! Tila natarantang wika ni Art nang makita ang gulat na ekspresyon niya. I'm sorry if I offended you, Bella. Okay lang, Art. Putol niya sa lalaki. Okay lang yung ginawa ko? Kagat ang labing tumango siya. I mean, kasama naman to sa usapan natin, di ba? Aakto tayo na parang mag-boyfriend. So what you did was just normal. Hindi ka na-offend? Hindi. It's just a kiss, Art. Hindi naman yun ang first kiss ko. Kaswal na sagot niya kahit ang totoo ay labis ang pagwawala ng puso niya dahil sa halik na yon ng binata. Yun ang unang beses na nagkaganoon si Isabela dahil lang sa isang simpleng halik. Ngumiti si Art. Yung ice cream mo, matutunaw. Baka matuluan ka. Kinuha nito sa kanya ang ice cream niya at dinilaan yon. Wala sa sariling napatitig siya sa lalaki. Huwag mo ako masyadong titigan, baby. Kasi baka mas mauna pa akong matunaw kaysa sa ice cream na kinakain natin. Pabirong wika ni Art. Mahinang natawa si Isabela. Napansin niya ang ice cream sa sulok ng labi ni Art. Bago pa niya mapigilin ng sarili ay hinalikan na niya ang binata. Hey, why did you do that? Tila na biglang tanong ni Art paglayo niya rito. What? Ginaya ko lang yung ginawa mo. Nakangising sagot ni Isabela bago binawi dito ang ice cream niya. Isang mahinang tawa ang isinagot ng binata bago binalikan ng hawak na ice cream. Gabi na nang nagpasya silang umuwi ni Art. Halos nasa kanila ang lahat ng rides sa theme park. Doon na rin sila naghapunan. Thank you for today, Art. Wika niya sa lalaki nang ihinto dito ang sasakyan sa tapat ng gate ng bahay ng mga magulang. Nag-enjoy ka ba, Bella? Sobra. Malaki ang ngiting sagot niya. Hindi niya alam kung kailan siya huling naging ganun kasaya. Hindi niya namalayan ng oras dahil ito ang kasama niya. Tila ayaw pa nga niyang matapos ang araw na yon dahil ayaw pa niyang maghiwalay sila ng binata. Ngumiti si Art. I'm glad. Sana nag-enjoy ka rin. Oo naman. Hindi ba halata, baby? Inilabas niya ang wallet at naglabas ng pera. Inabot niya yun kay Art. Pakisabi sa pinsan mo, salamat sa pagpapahiram ng kotse. Ibigay mo na rin to pampagas. Salib na tanggapin ay umiling sa kanyang binata. Hindi na kailangan. Ako nang bahala. Isa pa, may utang naman sa akin yung pinsan kong yun. Sigurado ka? Ikaw, baka kailangan mo ng panggastos. I'm fine, Bella. Ipunin mo na lang muna yung ibabayad mo sa akin. Okay.
Ngumiti ito. Sige na, it's getting late. Baka kanina ka pa hinihintay ng mami mo. Lumabi siya. Anong tingin mo sa akin, bata? Height ko lang ang pang teenager. Natawa ito. Good night, baby. Good night. Mag-ingat ka sa biyahe ah. Bago siya bumaba ay hinalikan niya ito sa pisngi. Napanggisi siya nang makita ang gulat sa mukha ni Art. Hindi tuloy mabuknat ang ngiti sa mukha niya hanggang sa makahiga siya sa kama. Subalit napabangon siya nang tumunog ang cellphone niya. What is it, Farah? Tanong ni Isabela sa pinsan nang sagutin ang tawag nito. Kanina pa kita tinetext pero hindi ko sumasagot, Bella. Anong pinsan sa kabilang linya. Sorry, busy ako. Kakauwi ko lang galing sa date namin ni Art. Kamusta naman? Inabot ka ng gabi ha? Nakangiti siyang nagkwento sa pinsan. Parang totoo na yung kilig ko, Farah. Ang rupok mo naman, Isabela. Ilang taon kang walang boyfriend sa Amerika, tapos bibigay ka lang sa isang construction worker? Anong masama sa pagiging construction worker? It's a decent job, Farah. At bago pa lang naman siya sa trabahong yun. You're already defending him. Mukhang tinamaan ka na nga talaga. Ngumuso siya at hindi dininay ang sinabi ng pinsan. I don't know, Farah. Ngayon ko lang to naramdaman sa isang lalaki. Siguro gusto ko na si Art nung unang beses pa lang na magkita kami. Kaya pangalan niya ang nasabi ko kay Dad nung tinanong niya ako kung ano pangalan ng boyfriend ko. Anyway, single naman si Art. Wala naman sigurong masama kung sa huli maging totoo yung pagpapanggap namin. Ang tanong, mai-inlove din kaya siya sa'yo? Anang pinsan. Bakit naman hindi? E di gagalingan kong umaktong girlfriend sa kanya para mahulog din siya sa akin. Tapos paano kapag nalaman ng parents mo ang totoong katauhan ng lalaking yan? Sa tingin mo hindi sila tututol, ha, Bella? I'll cross the bridge when I get there, Farah. Basta ang importante ngayon, ma-inlove din sa akin si Art. Good luck on that, Isabela. Sa huli ay wika ng pinsan. Kinabukasan araw ng linggo, nanatili lang si Isabela sa bahay. Hinihintay niyang maluto ang binibake na brownies nang maisipan niyang tawagan si Art. Hey Bella, napatawag ka? Tanong ng binata mula sa kabilang linya. Hi, nakaistorbo ba ako? Tanong niya. Narinig niya kasi ang tila malalim na paghinga nito sa kabilang linya. Hindi naman, nandito ako sa gym, kasama ko yung pinsan ko. Edi nakakaistorbo nga ako. No, hindi ka istorbo. Nagpapahinga ako nung tumawag ka. Besides, I love hearing your voice. Napangiti siya. Talaga? Bakit? Maganda ba ang boses ko sa phone? Kahit naman sa personal, ang ganda rin. Hay nako, ang bolero. I'm telling the truth. Bakit ka napatawag? Itatanong ko kung kailan ang next date natin. Nakapaglista na ako ng mga gagawin natin. This time, punta naman tayo sa museum tapos manood ng sine. Tuesday afternoon. Pwede ako maagang mag-out nun. Talaga? Okay lang naman kung sa susunod na Sabado na lang ulit, Art. Ayoko makaabala sa trabaho mo. It's fine. Masyadong matagal kapag sa Sabado pa. You only have 2 weeks before you introduce me to your family, right? Oo nga pala. Alright, see you on Tuesday, Art. Ikaw, what are you doing right now? Tanong nito. Nagbibake ako ng brownies. Nasa oven na, hinihintay ko na lang na maluto. Talaga? Marunong ka mag-bake? Oo, next time mapapatikim ko sa'yo. Baka makalimutan mo ang pangalan mo. Narinig niya ang tawa nito. I look forward to that, baby. Sige na, ibaba ko na to para makabalik ka na sa ginagawa mo. Malapit na ring maluto tong brownies ko. Alright, see you soon, baby. Salamat sa pagtawag. Napangiti siya. Pwedeng isa pang baby? Baby, see you soon. Enjoy the rest of the day, okay? Ikaw din, baby. Thank you for answering my call. See you on Tuesday. Malaki ang ngiting wika niya nang ibaba ang tawag. Samantala, pagkatapos ibaba ni Arthur ang hawak na cellphone, ay nabungaran niya ang nagtatanong na mukha ng pinsang si Alex. Teka, akala ko ba wala kang interes na mga babae dahil may fiancé ka na at ikakasal ka na? Sino yung binibaby mo, Arthur? Tanong nito. That was Isabella, may fiancé. Sagot ni Arthur sa pinsan. Ha? Akala ko ba hindi pa kayo nagkikita? Hindi ba sabi mo next month pa akong uwi nun galing US? Nakauwi na siya at nagkita na kami last week. Pero hindi niya alam na ako yung lalaking pakakasalan niya. What? Paano nangyari yun?
Hindi ba't baby na ang tawag mo? Bumuntong hininga si Arthur bago ikinwento sa lalaki ang sitwasyon nila ni Isabela. What the hell? Alam mo ikaw ang fiancé niya, Arthur, tapos pumayag ka magpanggap na boyfriend niya? Hindi makapaniwalang wika sa kanya ng pinsan. I like her, Alex. The first time I saw Isabela, I immediately liked her, and I want her mine. Hindi naniniwala si Arthur sa pag-ibig, subalit nagbago ang lahat ng yon nang makilala niya si Isabela. Noong unang beses pa lang niyang makita ang babae sa personal, ay nahulog na siya rito. At simula ng araw na yon ay hindi na ito mawala-wala sa isip niya. Akala ko ba maganda yung fiancé mo pero hindi mo type? Nakaangat ang kilay na ani Alex. She's different in person, Alex. Hindi ko maintindihan pero nung nagtama ang mga mata namin, I felt something inside my chest. Habang nakakausap ko siya, lalo ko siyang gusto na mapasakin. Muli ay napabuntong hininga siya. Pumayag ako magpanggap na boyfriend ni Isabela dahil umaasa ako na kapag nagkasama kami at nakilala niya ako, makukuha ko ang loob niya at mahuhulog siya sa akin. Isa pa ang alam niya ay construction worker ako at hindi anak ng bilyonaryo. Diba that means iba siya sa mga babaeng pera lang ang gusto sa akin? E paano kapag nalaman niya na ikaw at yung lalaking pakakasalan niya iisa at nagsinungaling ka sa kanya mula pa nung umpisa? Sa tingin mo, hindi siya magagalit sa iyo, Arthur? Kapag dumating ang araw na yon, I will ask for her forgiveness. Sa ngayon, I will focus on making her fall in love with me. Napailing sa kanya ang pinsan. Kaya pala sabi ni Mang Carlos, hindi ka pumasok kahapon. Akala ko may sakit ka. Kahit araw ng Sabado ay may pasok siya sa site. Subalit pinili niyang lumiban para sa date nila ni Isabela. Well, good luck sa pagpapaibig mo dyan sa fiancé mo. Baka gusto mo ng tip, marami akong pwedeng ibigay sa'yo. Umiling siya rito. Wala akong tiwala sa mga tip na binibigay mo, Alex. Natawa ang pinsan bago ito sumeryoso. But seriously, good luck, Arthur. I hope everything goes well. Thanks, Alex. Anya sa pinsan. Hinihiling na kapag dumating ang oras na madiskubre ni Isabela ang totoo, ay bigyan siya nito ng pagkakataong magpaliwanag. Samantala, kinabukasan araw ng Lunes, nagpaalam si Isabela sa ina dahil magkikita sila ni Farah. Nagpapatulong sa kanya ang pinsan na mag-bake ng cake. Ayon sa babae ay kailangan nitong matutong mag-bake dahil sa bagong script na isinusulat nito. Bago siya magpunta sa kondo ng pinsan ay dumaan siya sa workplace ni Art. Naisipan niyang dalhan ng lunch ang binata. Habang nasa biyahe ay nagpadala siya ng mensahe kay Art. Hindi niya ito tinawagan dahil baka abala ito sa trabaho. Bago mag alas 12 ay nakarating siya sa site kung saan nagtatrabaho ang binata. Miss, sino hanap mo? Tanong sa kanya ng isang may edad na lalaki na naabutan niya sa labas ng site. Si Art po, nandyan po ba siya? Ah, si Art pala. Oo, nandito. Teka, tatawagin ko. Nito bago siya iwan. Ilang sandali pa ay natanaw na niya si Art. Tulad noong unang beses na nakita niya ang lalaki, nakamahabang manggas na kamiseta ito. Napanguso siya nang mapansin na may semento pa sa buhok ang binata. Sa kabila niyon, hindi nabawasan ng kagwapuhan ito. Bella, anong ginagawa mo rito? Kunot ang noong tanong ni Art. Bawal ba kitang bisitahin dito sa trabaho mo? It's not safe for you to be here. Baka mabagsakan ka ng kung ano. Nandito lang naman ako sa labas. Nag-message ako sa'yo pero hindi ka sumagot. Sorry, nasa locker yung phone ko. Next time, don't go here, okay? Humuso siya. Fine. Sorry kung naistorbo kita at pumunta ako nang walang permiso mo. Hey. Masuyong wika nito nang mapansin ang tono ng boses niya. Huwag kang magtampo, please. Of course, I want to see you, Bella. Ayoko lang na puntahan mo ako dito dahil hindi safe tong site. Hindi naman ako nagtatampo. Wala naman siyang karapatang magtampo dahil hindi naman totoo ang relasyon nila in the first place. Really? E ba't nakanguso ang baby ko? Nakaangat ang kilay at nangingiting tanong ni Art. Masama bang umuso? Fine, naintindihan ko naman yung concern mo. Sorry sa biglaang pagpunta. Magkikita kasi kami ngayon ng pinsan ko. Naisip kong dumaan dito para dalhan ka ng lunch. Talaga? Ang sweet naman ng baby ko. Nag-effort pa talaga na ipagluto ako. You're welcome. May brownies din dyan. Pwede mong kainin mamaya. Sabi mo kasi gusto mong matikman, di ba? Thank you, baby. Malambing na sagot nito.
Ngumiti siya at itinaas ang isang kamay para alisin ang semento sa buhok nito. Subalit umatras si Art. Bakit namatras ka? Nagtatakang tanong niya sa lalaki. Tumikhim ito. Huwag kang lumapit sa akin. May pawis ako, baby. Ha? Hindi naman ah. Pabirong sininghot niya ito. Bakit ganun? May pawis ka pero hindi ka mabaho. Anong sikreto mo, Art? Naiiling na natawa ito. Binabola mo naman ako, Bella. Totoo nga kasi. Sige nga, paamoy ulit ako. No, stop it, baby. Natatawa muli itong umatras sa kanya. So ganon, aalis ako ng walang kiss. Nag-effort pa naman akong ipagluto ka tapos pumunta pa ako rito para dalhin yan. Bukas na lang kapag nagkita tayo. Doble pa yung kiss na ibibigay ko. Gusto ko ngayon na, Art. Dali na. I'm sweaty, Isabella. So, ano ngayon kung may pawis ka? Ikamamatay ko ba yan, Art? Napailing ito at natawa. Fine. Lumapit ito at masuyong hinawakan ng mukha niya. Tila lumutang naman siya sa saya nang maramdaman ng mga labi nito sa kanya. Humawak pa siya sa balikan nito para sandaling palalimin ang halik nila. See you tomorrow, Art. Malaki ang ngiting wika niya nang maglayo sila. Yeah, please take care, Isabella. Masuyong sagot nito. Malaki ang ngiting tumango siya bago tuluyang nagpaalam. Hindi mawala ang ngiti sa mga labi niya pagdating niya sa kondo ng pinsan. Bakit ganyan na naman ang ngiti mo? Huwag mo sabihin nagkita kayo ng fake boyfriend mo. Dumaan ako sa trabaho niya, nagdala ako ng lunch. Mukhang may bala ka pa yatang gayumahin ah. Pumapalatak ng wika ng pinsan. Kung may alam lang sana ako na gayuma, kaso wala naman. Baka may alam ka, Farah, ituro mo sa akin. Pabiruring sagot niya sa pinsan. Sira, masama yun. Mas maganda kung natural na pag-ibig at hindi pinipilit. Oo na, alam kong expert ka dahil writer ka. Tara na, mag-bake na tayo. Naginawa nga nila agad. Kinabukasan, tulad ng napag-usapan nila ni Art, 3:00 ng hapon ay sinundo siya nito. Hiniram mo ulit yung sasakyan ng pinsan mo? Tanong ni Isabela sa lalaki nang pumasok siya sa pamilyar na kotseng dala nito. Oo, hindi kasi niya ginagamit. Ngumiti ito nang pasadahan siya ng tingin. Ang ganda na naman ng baby ko. Napangiti siya. Thanks, ang gwapo mo rin. Saang museum mo gustong pumunta? Nag-research ako, doon tayo sa Pinto Art Museum sa Antipolo. Sinunod ni Art ang sinabi niya. 1 oras ang nakalipas ay narating nila ang naturang museo. Malawak yon kaya natagalan sila sa paglilibot. Bakit hindi ako photogenic? Nakalabing reklamo ni Isabela habang tinitingnan ang mga nakuha nilang larawan ni Art. Pagkatapos libutin ang paligid ay nagpahinga sila sa isang bench na nasa bahaging hardin ng museo. Maganda ka naman sa picture ah, pero mas maganda ka pa rin sa personal, baby. Wika ni Art sa tabi niya. Talaga? Masuyo itong ngumiti habang nakatitig sa mukha niya. Yeah, you're like 10 times more beautiful in person, Isabella. Nag-init ang mga pisngi niya. Grabe naman, ang galing naman magpakilig ng boyfriend ko. Look at you now, mas gumaganda ka pa kapag namumula ang mukha mo. Pabirong umirap siya. Tama na, hindi ako ice cream pero baka matunaw na ako sa kilig niyan, Art. Ngumisi ito. Well, mabuti na lang hindi ka ice cream. Kasi kung ice cream ka, baka kanina pa kita dinilaan. Pinanlakihan niya ng mga mata ang binata. Ewan ko sa'yo, kumain na lang tayo. Gutom lang yan, Art. Dahil may restaurant din sa loob ng museo, ay doon na rin sila kumain. Asikasong-asikaso siya ni Art na lalong nagpapalobo sa puso niya. Sa bawat oras at minuto na kasama niya ang binata at nakikilala niya ang pagkatao ng lalaki, ay lalo pang lumalalim ang nararamdaman niya rito. Tell me about your family. Wika ni Isabela kay Art habang kumakain sila. Napag-usapan na kasi nila ang personal na buhay ng isa't isa, subalit hindi pa nito nababanggit ang pamilya nito. Ilan kayo magkakapatid? Muli ay tanong pa niya. Nag-iisang anak lang ako, Isabela. Talaga? Pareho pala tayo. Only child din ako. Yung parents mo, kamusta sila? Yung tatay ko na lang ang kasama ko ngayon. My mother, she died 5 years ago. Breast cancer. I'm sorry, Art. Tipid na ngumiti ito. It's okay. Yun ba ang dahilan kung bakit nahinto ka sa pag-aaral? Muli ay maliit na ngumiti lang ito. How about you? Tell me about your parents, Isabela. Nagkwento siya sa lalaki tungkol sa mga magulang at pamilya niya.
Mataman namang nakikinig sa kanya ang binata. Tulad ng mga nagdaang paglabas nila, gabi na sila nakauwi ni Art ng araw na yon. Sa sumunod na mga araw ay nagpatuloy ang paglabas nila ni Art pagkagaling nito sa trabaho. Nanood sila ng sine, namasyal sa zoo, naglaro ng arcade sa mall. Pakiramdam niya ay totoong magnobyo na sila at hindi na acting ang pinapakita sa kanya ni Art. Ramdam din kasi niya ang sinseridad sa mga kilos ng lalaki. Dahil sa kasiyahang nararamdaman ay hindi na malaya ni Isabela na ilang araw na lang bago ang pagbabalik ng ama mula sa business trip nito. Martes ng araw na yon. Nasa bahay si Isabela nang makatanggap siya ng tawag mula kay Art. Are you home, baby? Tanong nito mula sa kabilang linya. Oo, nandito lang ako sa bahay. Bakit? Get dressed, susunduin kita. Akala ko ba may importante kang lakad ngayon kasama ng pinsan mo kaya hindi tayo makakalabas? Hindi na tuloy. So, pwede ba kitang i-date ngayon? Let's have dinner outside. Oo naman, basta ikaw pwede. Nakangiting sagot niya. Alright, see you. Nito bago ibaba ang tawag. Excited na nag-ayos si Isabela. Kulang 2 oras ang nakalipas ay kasama na niya si Art sa kotse ng pinsan nito. Bukod sa gwapong mukha ng binata, sumalubong sa kanyang isang bulaklak na hawak nito. Para sa maganda kong girlfriend. Nito sa kanya nang iabot ang pompon ng rosas. Itinago niya ang kilig na kumapang sa katawan. Bakit mo ko binigyan ng bulaklak? Dahil gusto ko at dahil girlfriend kita. Gumastos ka pa. It's fine, sweldo ko naman ngayon. Nakangiting pinagmasdan niya ang hawak. Salamat Art, ang ganda nito. Siyempre, maganda ka rin eh. Ngumuso siya. Saan tayo kakain? Wala pa ako naiisip na puntahan. Let me decide for tonight. Nakangiting tumango siya sa binata. Habang nasa biyahe ay nagkwento ito tungkol sa binabasang libro bago ito tumawag. Ilang sandali pa hinihinto nito ang sasakyan sa tapat ng isang mamahaling hotel. Natigilan si Isabela. Teka, don't tell me dito tayo kakain. Ang mahal dito, Art. Baling niya sa binata. Baliwalang ngumiti sa kanya si Art. Like I said, sahod ko ngayong araw, Bella. Isa pa, nagbayad ng utang sa akin si Alex. So let me treat you to something nice for once. Hindi pwede, Art. Payag ko na dito tayo basta ako magbabayad. Hinawakan nito ang kamay niya habang masuyong nakatingin sa kanya. Please, my baby, let me do this. Tila natunaw naman ang puso niya. Sa huli ay wala siyang nagawa kundi tumango sa binata. Iginiya siya nito sa mamahaling restaurant sa loob ng hotel. Muli ay asikasong-asikaso siya ni Art. Habang kumakain sila ay napansin nila na tila pamilyar ang binata sa menu. Subalit hindi na siya nagkomento. Pagkatapos nilang kumain ay sandaling nagpaalam sa kanya si Art para magbanyo. Habang hinihintay ni Isabela ang lalaki ay inilabas niya ang cellphone. Isabela? Nagangat ang dalaga ng tingin. Napaawang ang mga labi niya nang sumalubong sa kanya ang mukha ng ama. Dad, anong ginagawa mo dito? Hindi ba Sabado pa ang uwi mo? My business finished early so I managed to get home earlier. Sa opisina ako dumiretso kanina. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Sinong kasama mo? Bumaling ang tingin nito sa upuan ni Art. Si Art, Dad, yung boyfriend ko. Sagot niya sa ama. Wala nang dahilan para itanggi niya ang kasama dito. Really? Where is him? Nag-CR lang. Inayos ng ama ang suot na coat bago nito inukupa ang silya ni Art. I'll wait for him. Gusto ko nang makilala yung pinagmamalaki mong boyfriend, Isabela. Fine, Dad. Sagot niya sa ama. You said he's an engineer, right? Anong klaseng engineer? Civil engineer. Napahinto siya nung matanaw si Art na papalapit. Nagtama ang mga mata nila ng binata. Ngumiti siya rito. Natigilan siya nang makitang tila napahinto ito nang makita ang kasama niya sa mesa. What's wrong, Isabela? Tanong sa kanya ng ama. Si Art, Dad. He's here. Pagkatapos niyang sabihin yon ay bumaling ang ama sa direksyon ni Art. Napansin ni Isabela ang pagkunot ng noon ng ama habang nakatingin kay Art. Pagkatapos ay bigla itong natawa. Dad, what's wrong? Nabiglang tanong niya sa ama. Bumaling sa kanya ang daddy niya. Isabela, are you pranking me, Iha? Ha? Anong sinasabi mo, Dad? That man you've been calling your boyfriend. He is Arthur, your fiancé. What? Anong fiancé? Hindi kita maintindihan, Dad. Don't tell me hindi mo alam, Iha.
Didn't Arthur tell you about this? Na siya ang lalaking ipinagkasundo ko sa'yo? Kunot ang noong tanong ng ama. Nalaglag ang panga niya sa sinabi ng ama. What? I don't understand. Si Art at yung lalaking pakakasalan ko, iisa? Bumaling siya kay Art na papalapit sa kanila ng ama. Napansin niya ang takot sa mga mata ng binata. Nang makalapit ito sa mesa nila, ay tumayo ang ama at tinapik sa balikat si Art. Arthur, matagal na pala kayong may relasyon ng anak ko. Hindi ko alam. I didn't know you're the boyfriend she's talking about. At hindi mo pa sinabi kay Isabela na ikaw ang pinagkasundo ko sa kanya? Na ikaw ang fiancé niya? I'm sorry, Tito. Can we talk on another time? I'm afraid may kailangan kaming pag-usapan ni Isabela. Sagot ni Art sa kanyang ama. Sure, iho. Napadaan lang talaga ako. I have another business here. We'll talk soon. Wika ng ama bago nagpaalam sa kanila. Pag-alis ng ama niya ay humarap si Isabela sa binata. Answer me, Art. Totoo ba yung mga sinabi ni Dad? It's true, Isabela. Mahinang pag-amin ni Art. Napasinghap siya kasabay na pag-ahon ng galit mula sa dibdib. Sa kabila ng nararamdaman ay pinilit niyang kontrolin ang emosyon. Then sit down and explain everything to me. Malamig na utos niya sa lalaki. Sinunod siya ni Art. Pag-upo nito ay sinalubong nito ang mga mata niya. I will start with my name, Isabela. My full name is Arturo Sandoval II. Everyone calls me Arthur. My father is Arturo Sandoval, the CEO of Sandoval Constructions. My mother is Amelia Sandoval. Like I said to you before, she died of cancer 5 years ago. Totoo rin na solo ang anak ako ng mga magulang ko. Bawat salitang naririnig niya sa kaharap ay tila karayom na tumutusok sa puso niya. Bakit nagpakilala ka sa akin na Art? Bakit nagtatrabaho ka bilang construction worker? Vice President ako sa kumpanya ni Dad, but recently I lost an important business deal. As a punishment, pansamantala akong inalis ni Dad sa posisyon ko at pinagtrabaho bilang construction worker. The workers didn't know I was the son of the owner, kaya Art ang pakilala ko sa kanila. Nung una tayong nagkita, alam mo na ba na ako ang fiancé mo? Tell me. I already knew from the start, Isabela. Months ago, my father showed me a picture of you. Napaawang ang mga labi niya bago mapait na natawa. At umakto ka na hindi mo ako kilala? Why did you have to do that? Hindi mo lang ako niloko. Pinagmukha mo kung tanga Arthur Sandoval. Imagine, yung kinuha kong fake boyfriend ay siya rin palang fiancé ko. Please let me explain more. I have reasons, Isabela. Nakikiusap na wika nito. Sa kabila ng nararamdaman ay pinilit niyang wag magtaas ng boses. And what reasons are those, Art? Or should I say, Arthur? Sarkastikong tanong niya. Diretso siya nitong tiningnan sa mga mata. I don't really believe in love, Isabela. Pumayag ako na ipagkasundo ni Dad sa anak ng business partner niya. Because for me, marriage is just like any other business deal. Nothing special. Nung nakita ko yung picture mo, I find you pretty. Yes. But I don't feel anything special towards you. So I don't expect that everything would change after meeting you in person. Nung nagkita tayo, sa unang pagkakataon, tumibok ang puso ko, Isabela. Ibang-iba ka sa personal. Nung nagtama mga mata natin, pakiramdam ko matutunaw ako. That's when I realized that love really exists, and for the first time, I fell in love. I was so taken aback with my feelings in our first encounter. Kaya hindi ako nakapagpakilala sa'yo. Nakatitig lang si Isabela sa kausap. Hindi nagsasalita kaya nagpatuloy muli si Art sa sinasabi. The next days, I didn't expect that you'd see me again. At noong sinabi mo sa akin na ayaw mo magpakasal sa lalaking ipinagkasundo sa'yo ng daddy mo, pakiramdam ko lumubog ang puso ko. So when you asked me to pose as your boyfriend, pumayag ako sa alok mo. You know why? Dahil gusto ko mapalapit sa'yo. Umaasa ako na sa 2 linggong magkakasama tayo, mahuhulog ang loob mo sa akin. Hindi ko gustong lokohin ka, Isabela. Ginawa ko lang yun para mapalapit sa'yo. I'm sorry for breaking your trust. But please believe me, my feelings for you are true, baby. Nag-init ang sulok ng mga mata ni Isabela sa mga luhang nagbabadyang pumatak mula roon. I feel so betrayed right now, Arthur. Alam mo bang mahal na kita? Funny because I also instantly fell in love with the moment we met. At habang nakakasama kita, lalong lumalalim ang nararamdaman ko sa'yo. Tapos ngayon, bigla akong malalaman na yung lalaking pinagpapanggap kong boyfriend ko, yung lalaking mahal ko,
Yun din pala yung lalaking pinagkasundo sa akin ng ama ko. Pakiramdam ko, pinaglaruan mo ako, Art. Nagsinungaling ako sa'yo tungkol sa katauhan ko. Pero lahat ng pinakita ko sa'yo, totoo, Isabela. Umiling siya sa binata. I don't know if I will believe you, Arthur. Give me space and time to think. Pagkatapos sabihin yon, ay tumayo siya at dire-diretsyong lumabas ng hotel. Sa halip na umuwi sa bahay ay nagtungo siya sa kondo ng pinsang si Farah. Bella, bakit namumula yung mga mata mo? Umiyak ka ba? Nag-aalalang tanong ng pinsan. Mapait nang umiti siya sa babae bago inilahad dito ang natuklasan. Wow, grabe namang plot twist yan, Bella. Sinong mag-aakala na yung fake boyfriend mo at fiancé mo iisa pala? Wika ng pinsan. I can't believe he managed to fool me. Mapait na sambit niya. Pero diba sabi ni Art o Arthur, nagawa niya lang yun dahil mahal ka niya at gusto niyang makuha ang loob mo? Hindi niya ginusto ang lokohin ka. Oo, nasaktan ka sa pagsisinungaling niya. Pero hindi ba dapat maging masaya ka rin? Kasi sa isang iglap, solve na ang problema mo. Yung lalaking mahal mo at yung nakatakda mong pakasalan, iisa lang pala. Seryosong wika sa kanya ng pinsan. Naniniwala ka naman siguro sa sinabi niya na mahal ka niya, di ba? Naniniwala ako sa sinabi niya na mahal niya ako. Pero hindi pa rin matatakpan ng katotohanan na nagsinungaling siya sa akin tungkol sa pagkatao niya. I got hurt, Farah. So I need to stay away from him for a while. Sagot niya sa pinsan. Nang gabing yun ay sa kondo siya ni Farah nagpa siyang magpalipas ng gabi. Nasa kama siya nang makatanggap siya ng tawag mula kay Arthur. Sa kabila ng nararamdamang hinanakit sa lalaki, ay nagpa siya siyang sagutin ang tawag nito. Thank you for answering, Isabela. Masuyong wika nito mula sa kabilang linya. What do you want, Arthur? I told you to give me space, right? Malamig na sagot niya rito. Yes, I know. I just want to say that I'm going to Dubai tomorrow. May emergency si Dad at ako ang pinapupunta niya sa business trip na yon. I want to inform you dahil ayokong umalis na hindi nagsasabi sa'yo. In case hanapin mo ako. Gaano katagal ka doon? Mahinang tanong niya pagkatapos ng ilang segundong pananahimik. Just 3 days, Bella. So I'm guessing tapos na yung pagtatrabaho mo bilang construction worker. Yes. Again, I'm sorry for not telling you the truth. I'm trying to understand, Arthur, even if it hurts. Mapait na sagot niya. Anyway, mag-ingat ka sa flight mo. Thank you. I'll see you when I get home, Isabela. Let's see kung humupa na ang galit ko nun. Kahit galit ka pa, I will try to see you. I love you, Isabela. Stay safe, baby. Wika nito bago ibaba ang tawag. Tila may pumiga sa puso niya sa narinig. Nang mga sandaling yun, pakiwari niya ay tunaw na ang galit niya sa lalaking minamahal. Sa sumunod na mga araw ay wala siyang narinig mula kay Arthur at hindi niya naitago ang pangungulila rito. Mahal niya ang binata at hindi nagbago ang nararamdaman niya sa kabila ng natuklasan. Kaya sa araw ng pag-uwi ni Arthur, nagpa siya siyang abangan ng binata sa paliparan. Gusto niyang mapangiti nang makita ang gulat sa mukha ni Arthur nang magtama ang mga mata nila. Isabela, anong ginagawa mo rito? Tila hindi makapaniwalang tanong nito nang makalapit sa kanya. Sinusundo ka? Bakit? Nangingilid ang luhang umiti siya. Kasi miss na kita. Napalunok ito. Na-miss mo ko? Sobra. Madamdaming sagot niya bago mahigpit na niyakap ang binata. Naramdaman niya ang masuyong pagganti nito ng yakap sa kanya. Ilang sandali sila sa ganoong posisyon bago siya lumayo dito. Tiningala niya ito. Siguro nagpunta ka ng Dubai para magpamisakin, ano? Pero effective naman, kasi miss na kita. Hindi ka nagalit sa akin? Masuyo at may pag-aalalang tanong nito. Wala hindi ko kayang magalit ng matagal sa'yo. Kasi mahal kita. Masuyo nitong hinawakan ng mukha niya. Again, I'm so sorry, Isabela. Humuso siya. Patatawarin kita sa isang kondisyon, Arthur. What is it? I will do everything, baby. Just tell me. Sinalubong niya ang tingin nito. Ipangako mo sa akin na mula ngayon, hindi ka na ulit magsisinungaling sa kahit na anong pagkakataon. Ipangako mo rin na mamahalin mo ako palagi hanggang sa pagtanda natin. Hindi mo na kailangang hingin pa yan, Isabela. From now on, I will always tell you the truth. At pangako, hindi lang kita mamahalin hanggang sa pagtanda natin. Hanggang sa kabilang buhay, mananatili itong pag-ibig ko sa'yo.
Good, Arthur. Nangingilid ang luhang sagot niya sa lalaki. Kung ganun, tinatanggap mo na ba ako bilang fiancé mo, baby? Ngumiti siya. Yes, from fake boyfriend, upgraded ka na bilang fiancé ko. I love you so much, Isabela Gallego. Thank you. Buong suyong sambit nito. And I love you so, Arthur Sandoval. Mapaikaw man si Art na construction worker o si Arthur na engineer. Mahal kita. Sagot niya sa lalaking minamahal. Masuyo silang umiti sa isa't isa bago sila nagsalo sa isang matamis na halik. Isang buwan ang nakalipas, naganap ang engagement party nila ni Arthur. Hindi lang silang dalawa ni Arthur ang labis ng kaligayahan ng araw na yun. Masayang-masaya rin ang kanilang mga ama dahil natupad ang gusto ng mga ito. Bago matapos ang taon ay naganap ang engrandeng kasal nilang dalawa. Pagkatapos ng kasal ay lumipad sila sa ibang bansa para sa kanilang honeymoon. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang lumalalim ang pagmamahal na nararamdaman nilang mag-asawa para sa isa't isa. Araw-araw ay pinaparamdam kay Isabela ni Arthur kung gaano siya nito kamahal, at ganoon din naman siya sa lalaki. Sa loob ng pagsasama ng mag-asawa ay biniyayaan sila ng 3 anak. Kung minsan ay talagang mapaglaro ang tadhana. Kahit na inayawan ni Isabela ang pagpapakasal sa lalaking ay tinakda ng ama, gumawa pa rin ang tadhana ng paraan upang magdagpo ang landas nila ni Arthur at mahulog ang loob niya rito. At habang buhay ay pagpapasalamat ni Isabela ang bagay na yon sa may kapal. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.